Sa mga lumulang pader ng Fort Santiago nakatago ang mga lihim na hindi dapat malimutan. May mga kaluluwang hindi pa nakakakuha ng hustisya, mga kwentong hindi pa naikwento, mga pangalang hindi pa nabanggit. At kapag marinig mo ang kanilang mga tinig sa gitna ng kadiliman, malalaman mo na hindi lahat ng kasaysayan ay nakasulat sa mga libro. Pasensya na muna mga kameronoya, wala po muna tayong shoutout sa video na ito. Halina at simulan na natin ang kwento, ang bantay ng Fort Santiago. Alam mo yung feeling na may nakatayo sa likod mo pero pagkalingon mo wala naman? Yung pakiramdam na may humihinga sa tenga mo sa gitna ng tahimik na gabi? Yung mga mata na nakatingin sa iyo mula sa mga salamin pero hindi mo mukha ang nakikita mo. Ganyan ang naramdaman ko nang pumasok ako sa Fort Santiago noong gabing yon. Akala ko simpleng ghost hunting lang para sa vlog ng tropa ko. Akala ko mga katang-isip lang ang mga kwentong multo na nakapalibot sa lugar na iyan. Akala ko babalik ako sa bahay na walang ibang dala kundi mga litrato at mga video clips. Hindi ko alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng bagay na magbabago sa buong buhay ko. Hindi ko alam na mula sa gabing yon hindi na ako magiging ordinaryong tao. Hindi ko alam na may mga kaluluwang naghihintay sa akin sa loob ng mga madilim na sulok ng Fort Santiago. Mga kaluluwang may mga kwentong kailangan kong marinig, mga pangalang kailangan kong malaman, mga katotohanang kailangan kong ibahagi sa mundo. Hindi ko alam na ang lahi namin ay may lihim, na ang dugo na tumutulog sa mga ugat ko ay dugo ng mga nakakakita, na ang mga mata ko ay may kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, na ang mga tenga ko ay may kakayahan na marinig ang mga tinig ng mga patay. At hindi ko alam na sa gabing iyon gigising ang kakayahan na iyon. Gigising ang responsibilidad na kasamang nito. At gigising ang mga kaluluwang matagal nang nakakadena sa kasaysayan, naghihintay ng taong handang maging kanilang boses. Kaya habang nakaupo ako ngayon sa dilim ng aking kwarto, hawak ang diaryong puno ng mga kwentong hindi ko alam kung paano ko nalaman. Naiintindihan ko na ang lahat. Naiintindihan ko na ang ginawa sa akin ng gabing iyon sa Fort Santiago. Ginawa niya akong tagapagmana ng mga lihim na dapat sanang nanatiling nakabaon sa kadiliman. Ginawa niya akong bantay ng mga kwentong hindi dapat malimutan. Ako si Gabriel de la Cruz, 21 taong gulang, at akala ko noon na ordinaryo lang ako. Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa Tondo, kasama ang nanay kong si Maria at ang lola kong si Felisa. Walang kwentong multo sa aming pamilya, walang albularyo o mangkukulam sa angkan namin. Normal lang kami, working class na umaasa sa sweldo ni nanay bilang kasambahay sa Makati. Pero laging may sinasabi si Lola Felisa na hindi ko maintindihan noon. Gabriel, may lahi tayo ng mga nakakakita. Bubulong niya habang hinahilamos ang mukha ko tuwing gabi. Ang inyong lolo nakakakita rin, pati ang tatay ng tatay niya, pero ikaw Gabriel, ikaw ang pinakamalakas sa aming lahat. Hindi ko pinansin ang mga sinasabi niya, para sa akin mga kwentong pampahinga lang yun. Mga katang-isip ng matandang utak na gustong magkaroon ng kakaibang kapangyarihan ang pamilya namin. Pero ngayon habang nakaupo ako sa dilim ng aking kwarto, hawak ang diaryong puno ng mga kwentong hindi ko alam kung paano ko nalaman, naiintindihan ko na ang lahat. Ang araw na yon sa Fort Santiago, ang araw na ginising ako ng mga kaluluwang matagal nang nakakadena sa kasaysayan, ay hindi lang nagbago ng buhay ko. Ginawa niya akong tagapagmana ng mga lihim na dapat sanang nanatiling nakabaon sa kadiliman. 13 linggo na mula nang matapos ang klase namin para sa summer break, at wala akong ginawa kundi magtiis sa init ng bahay at mag-scroll sa phone. Kaya nang tumawag si Mark na kasama ko sa college, agad akong naging interesado sa planong sinabi niya.
Bro, ghost hunting tayo, sabi niya sa kabilang linya, puno ng excitement ang boses. Para sa vlog ko, may kasama tayong si Jenny at Carl. Target natin, Fort Santiago. Fort Santiago? Tanong ko habang nakasubsob sa unan. Yung sa Intramuros? Oo nga, perfect kasi ngayon summer, mas konti ang tao, tapos gabi tayo pupunta, around 9:00 ng gabi. May permit na ako, don't worry, legal lahat. Dapat siguro nagtanong ako kung bakit ako nila kasama, hindi naman ako parte ng vlogging group nila. Pero sa totoo lang, bored na ako at ang trip sa Manila ay parang adventure na rin. Kaya pumayag ako. Sige game, anong date? Bukas. Mga 8:00 ng gabi meet tayo sa LRT Central Station. Dalhin mo lang flashlight at extra battery. Pagkabagsak ng tawag, biglang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko ma-describe. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kwarto ko pero nakabukas naman ang electric fan. Tumingin ako sa salamin sa harap ko at sa loob ng 1 segundo akala ko may nakatayo sa likuran ko. Pero wala namang iba sa kwarto. Tinawagan ko si Lola Felisa sa kusina. Lola, maglalakbay ako bukas sa Manila. Biglang tumahimik si Lola. Maririnig ko ang mabagal niyang hakbang papunta sa sala. Umupo siya sa tabi ko, hawak ang rosaryo niya. Saan sa Manila, Apo? Fort Santiago, may tropa ako, gagawa ng vlog. Ang muka ni Lola ay naging maputla. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Gabriel, huwag kang pupunta doon. Bakit, Lola? Doon sa lugar na iyon, maraming hindi pa nakakahanap ng kapayapaan, lalo na sa gabi. Delikado para sa mga katulad mo. Mga katulad ko? Mga nakakakita, Gabriel, mga may lahi ng nakakakita. Ngumiti ako ng pilipit. Lola, wala nga akong nakikitang multo Hindi pa. Pero kapag pumasok ka sa lugar na puno ng mga kaluluwa na may galit, doon mo mararanasan ang totoo mong kapangyarihan. Hindi ko siya pinansin. Akala ko, takot lang siya dahil matanda na. Pero habang naghahanda ako ng mga dadalhin kinabukasan, hindi ko maiwasang maalala ang mga mata niya. Takot, pero hindi para sa akin. Para sa mga makakasalubong ko. Sumunod na gabi, nagtuloy-tuloy na ang lahat. Nagsama-sama kami sa LRT habang si Mark ay busy mag-setup ng camera gear niya. Si Jenny naman, girlfriend niya, ay excited sa ghost hunting experience. Si Carl, medyo doubtful pero game pa rin. Guys, importante na natural kayo sa camera, sabi ni Mark habang nagsiset-up ng lighting sa loob ng train. Huwag kayong artista, gusto natin authentic na reaction. Paano kung may nakita talaga kami? Tanong ni Jenny. Mas maganda, content yan, sagot ni Mark ngumingiti. Hindi ko alam kung dapat akong maging excited o mag-worry. Pero habang papalapit kami sa Manila, may naramdaman akong kakaiba. Parang may humihila sa akin. Hindi physically, pero parang may boses na nagbubulong na, halika. Nang makababa kami sa Central Station, naglakad kami papunta sa Intramuros. Gabi na at konti na lang ang mga taong naglalakad sa daan. May mga jeep pa rin, pero mostly mga taong papunta sa bar o sa mga restaurant. Mga ilang metro na lang, sabi ni Mark, habang hawak ang map sa phone niya. Tara na, guys. Pero habang naglalakad kami, unti-unti kong naramdaman na may mali. Hindi sa lugar. Maganda naman ang Intramuros sa gabi, may mga ilaw at mga heritage buildings. Ang mali ay sa akin, para bang may ibang Gabriel na gumagalaw sa loob ko, isang Gabriel na alam kung saan kami patungo at takot na takot doon. Nang makita namin ang entrance ng Fort Santiago, doon ko naramdaman ang unang tunay na takot sa buhay ko. Hindi dahil sa dilim o sa history ng lugar, kundi dahil sa pakiramdam ko na may nakatayo sa tabi ko. Mga taong hindi ko nakikita, pero ramdam ko ang kanilang init, o mas tamang sabihin, ang kanilang lamig. Ready na ba kayo? Tanong ni Mark habang binubuksan ang gate. Hindi ko nasagot, kasi habang tumutingin ako sa Fort Santiago, nakita ko kung gaano karaming mata ang nakatingin pabalik sa akin. Pagpasok namin sa Plaza Moriones, agad kong naramdaman ang pagbabago sa hangin.
Hindi lang dahil sa lamig ng gabi, may iba. Parang bigla kaming pumasok sa isang lugar na hindi na parte ng mundong ginagalawan namin. Uy, ang tahimik, bulong ni Jenny habang hawak niya ang braso ni Mark. Kaya nga maganda para sa vlog, sagot ni Mark. Pero marinig ko rin sa boses niya na may kaba na. Ako naman hindi makakibo. Habang naglalakad kami sa pathway papunta sa fort, may nararamdaman akong mga mata na sumusubaybay sa bawat hakbang namin. Hindi ko nakikita pero feeling ko kapag lilingon ako, may makikita akong hindi ko gusto. Si Carl medyo malayo sa amin naglalakad habang naka-headphones. Parang wala siyang pakialam sa lahat, pero ako, bawat tunog ng mga dahon, bawat ihip ng hangin, parang may kasamang bulong na hindi ko maintindihan. Guys, dito muna tayo, sabi ni Mark nang makarating kami sa harap ng Rizal Shrine. Ganda ng shot dito. Ang Rizal Shrine ay isang maliit na building kung saan nakadisplay ang mga gamit ni Dr. Jose Rizal bago siya binaril. May mga larawan sa dingding, mga sulat, at yung mga huling bagay na nahawakan niya. Para sa mga tourist, historical site lang ito. Pero sa akin parang nakabukas na pinto sa nakaraan. Pumasok kami sa loob at agad kong napansin na ang mga reflection sa mga salamin ay kakaiba. Hindi lang aming mga mukha ang nakikita ko. May mga aninong dumadaan sa likod namin, mga figure na naglalakad pero walang tunog ang yapak. Mark, tignan mo ito, tawag ni Jenny sa kanya habang nakaturo sa isang display case. Yung baril na ginamit sa pagpatay kay Rizal. Lumapit kaming lahat sa display case. Ang baril ay maliit lang, pero may kasamang placard na nagsasabi ng buong istorya ng pagkakabaril kay Rizal sa Bagumbayan. Pero nang lumapit ako sa case, biglang bumigat ang dibdib ko. Para bang may nakaupo sa puso ko na hindi ko makawala. At sa salamin ng display case, nakita ko ang sarili ko. Pero may matandang lalaking duguan ang ulo sa likuran ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya, nakatingin sa akin. Ang mata niya ay malungkot pero hindi galit. Parang nagmamakaawa at marinig ko sa loob ng isip ko ang boses niya. Huwag mong hayaang malimutan kami. Napaatras ako sa display case at biglang nawala yung lalaki sa reflection. Pero ang bigat sa dibdib ko hindi nawala. Bro, okay ka lang? Tanong ni Mark habang nakafocus pa rin sa camera niya. Oo, medyo mainit lang. Sagot ko, pero pawis na ako kahit malamig naman. Tumingin ako sa paligid at doon ko napansin na ang mga larawan sa dingding ay parang gumagalaw. Hindi obvious pero tila ba ang mga mata sa mga portrait ay sumusubaybay sa akin. Ang mga sulat na nakadisplay parang umaandar ang mga letra, nabubuo ang mga salitang hindi ko nababasa pero nauunawaan ko. Mga kababayan, huwag ninyong hayaang mamatay ang aming kabayanihan. May mga lihim na hindi pa nababanggit. Ang totoo hindi pa natatanggap. Napahawak ako sa ulo ko. Sobrang sakit. Parang may sumusundot sa utak ko. Pero hindi physical pain. Parang may pumipilit pumasok sa isip ko. Mga alaala na hindi akin. Gabriel? Tawag ni Jenny. May nakita ka ba? Tumingin ako sa kanya at sa mga mata niya nakita ko ang takot. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa akin, sa mukha ko, sa mata ko. Wala, sagot ko pero alam kong hindi ako naniniwala sa sarili ko. Lumabas kami sa Rizal Shrine pero ang bigat sa dibdib ko ay hindi nawala. In fact, lalong bumigat. Parang may nakakabit sa akin na hindi ko makawala. At habang naglalakad kami papunta sa susunod na destination, maririnig ko pa rin ang mga boses. Huwag mong hayaang malimutan kami. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila, pero ramdam ko na ang gabi na ito ay magiging simula ng bagay na hindi ko matatakasan. Guys, ito na ang highlight ng gabi natin, sabi ni Mark habang naglalakad kami papunta sa entrance ng dungeons. Gawin nating challenge. Sino ang unang matatakot talo? Hindi niya alam, matagal na akong talo. Ang dungeons ng Fort Santiago ay mga underground cells kung saan dinala ang mga prisoners noon. Dark, humid, at puno ng history na hindi maganda.
Para sa mga vlogger, perfect location para sa horror content. Para sa akin, parang ginawa para sa mga tao na may kakayahan kong makakita ng mga bagay na hindi dapat nakikita. Bumaba kami sa stone steps at bawat hakbang mas lalong lumamig ang hangin. May mga torch na nakamount sa dingding pero hindi sila sapat para maging malinaw ang buong koridor. Ang mga dingding ay thick stone at marinig mo ang echo ng bawat galaw mo. Dito inilagay yung mga prisoners noon, explain ni Mark habang naka-on ang camera. Marami sa kanila ang namatay dahil sa sitwasyon dito. Others were tortured, others were executed. Habang naglalakad kami sa madilim na koridor, napansin kong nagbabago ang echo ng mga yabag ko. Para bang may isa pang taong sumusunod. Pero pagkalingon ko, wala naman akong nakita. Ang tropa ko ay nasa harap ko, si Carl ay nasa likod, pero yung echo ay parang may isa pa. Mark, pakinggan mo yung echo ng steps natin, sabi ko. Tumigil kaming lahat at nakinig. Tama nga, may extra footsteps na hindi sa amin galing. Baka yung guard sa taas, sabi ni Carl. O kaya naman yung wind na pumapasok sa mga cracks. Pero alam kong hindi. Ang footsteps ay synchronized sa amin. Kapag tumigil kami, tumigil din. Kapag naglakad kami, naglalakad din. Huminto kami sa harap ng isang malaking cell. May iron bars pa rin at sa loob may mga stone bench na ginagamit ng mga prisoners. Si Mark ay nag-set up ng camera para makuha ang shot. Jenny, pumunta ka sa loob. Kunwari ikaw yung prisoner. Uy, hindi ko gusto, sabi ni Jenny. Creepy. Ako na lang, alok ko, pero hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Pumasok ako sa cell at agad kong naramdaman ang pagkakaiba. Hindi lang dahil sa lamig, pero parang pumasok ako sa isang lugar na hindi ko dapat pagmasukan. Ang hangin ay mas mabigat at may amoy na hindi ko ma-describe, combination ng dampness, old blood at something else. Something na death. Umupo ako sa stone bench at biglang nag-brown out ang flashlight ko. Uy, bakit nawala ang ilaw? Tanong ni Mark. Hindi ko alam, bago pa naman yung battery. Sagot ko. Pero sa kadiliman, ramdam ko ang malamig na daliri na humahawak sa braso ko. Hindi ako makakibo. Ang hawak ay gentle pero firm. Parang may taong nakaupo sa tabi ko, hawak ang braso ko at gustong sabihin ang isang bagay. Sa kadiliman, unti-unti kong nakikita ang mga figures. Hindi sila clear pero nakikita ko ang mga silhouette nila. Mga taong nakapo, naka-chain, nakatayo sa mga sulok ng cell. Ang mga mata nila ay malulungkot pero hindi galit. Parang naghihintay. Gabriel, lumabas ka na dyan. Tawag ni Mark pero parang malayo ang boses niya. Maya-maya lumitaw sa dilim ang mas malinaw na imahe ng mga kaluluwang binaril, pinosas at inilibing ng buhay sa dungeon. Nakikita ko ang mga mukha nila, mga lalaki, may mga babae rin, mga batang hindi pa dapat namatay. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat hininga nila, ang hirap ng bawat segundo na ginugol nila sa lugar na ito. At sa isang iglap narinig ko ang mga boses nila, hindi isa-isa pero sabay-sabay, isang malaking choir ng mga kaluluwang nagsasalita. Sabihin mo ang aming mga pangalan, huwag mong hayaang maging walang kwenta ang aming pagkamatay. Ipaglaban mo ang aming kwento. Tila ba hinihingi nila sa akin na ipaglaban ko ang kanilang katotohanan? Na maging boses ko sila para sa mga taong hindi nakakaalam sa tunay na nangyari sa Fort Santiago. Biglang bumalik ang flashlight ko at nawala ang mga figures. Pero ang bigat sa puso ko, hindi nawala. In fact, mas lumala pa. Bro, mukha kang napagod, sabi ni Carl nang makalapit siya sa akin. Lumabas ako sa cell pero hindi ko magawang sabihin sa kanila ang nakita ko. Hindi dahil hindi ako naniniwala, pero dahil alam kong hindi nila mauunawaan. At baka hindi pa ako ready na tanggapin ng buong mundo ang kakayahan ko. Pero habang naglalakad kami palabas ng dungeons, ramdam ko pa rin ang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi para bantayan pero para siguraduhin hindi ko makakalimutan ang nakita ko.
Nang matapos ang dungeons, medyo pagod na ang lahat maliban sa akin. Paradox yun kasi ako naman yung dapat pagod na pagod dahil sa mga nakita ko, pero parang may energy na pumusok sa akin mula sa mga encounter na yon. Hindi good energy pero hindi rin bad. Parang may responsibilidad na binigay sa akin na hindi ko maintindihan. Last stop natin, sabi ni Mark habang nag-aayos ng camera gear. Baluarte de Santa Barbara, dun tayo mag-drone shots. Ang Baluarte de Santa Barbara ay isang watchtower sa Fort Santiago. May viewing deck sa taas at makikita mo doon ang buong Pasig River at ang skyline ng Manila. Perfect para sa mga scenic shots pero sa gabi, medyo creepy dahil mataas at isolated. Umakyat kami sa stone steps papunta sa viewing deck. Habang abala ang tropa sa pag-setup ng drone at ng camera equipment, ako'y parang hinihila ng hindi ko nakikita. Hindi physically, pero may something na nagsasabi sa akin na umakyat ako sa pinakataas na part ng baluarte. Sandali lang guys, sabi ko sa kanila. Uupo lang ako doon sa may railing. Umakyat ako sa viewing deck at doon ko nakita ang pinakamahalagang tao sa gabi na iyon. May nakatayo sa sulok ng deck. Isang sundalong Kastila, duguan ang uniforme, may mga sugat ang muka at isang mata lang ang bukas. Hindi siya nakatalikod, kundi harapan ako niyang tinitingnan. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nakangiti. Pero makikita mo sa mukha niya ang desperation. Hindi ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako takot sa kanya. Mas may takot ako sa mga nakita ko sa dungeons pero sa sundalong ito, parang may awa ako. Lumapit ako sa kanya at doon ko nakitang mas malinaw ang mga detalye ng mukha niya. May mga peklat sa leeg, parang pinutol. May mga burns sa kamay at ang mata niyang naiwan puno ng luha na hindi tumutulog. Isa kang tagapagmana, bulong niya. At marinig ko sa isip ko ang boses niya na may accent na Spanish pero nauunawaan ko. Sa isang iglap, bumuhos ang mga alaala sa isip ko. Mga alaala na hindi akin pero parang naging akin na. Nakita ko ang Fort Santiago noon, nung panahon ng mga Kastila. Nakita ko ang mga prisoners na dinadala sa dungeons, ang mga pagpatay na walang trial, ang mga pamilyang winawasak dahil sa political reasons. Nakita ko rin ang sundalong Kastila na ito. Hindi siya masama. Isa siyang lieutenant na nag-try protektahan ang mga innocent prisoners. Pero dahil sa ginawa niya, siya rin ay naging prisoner. Pinatay siya ng sarili niyang mga kasundalo. Ang mga lihim ng Fort Santiago, bulong niya ulit. Ang mga pinatay, ang mga itinago sa kasaysayan, kailangan mo silang maging boses. At alam kong sa gabing ito ako ang napiling tagapagdala ng katotohanan na matagal nang nakabaon sa dilim. Nakita ko pa sa vision na iyon ang mga pangalan ng mga namatay. Mga pangalang hindi na isulat sa mga history books, mga kwentong hindi na ikwento sa mga museo. Mga ordinaryong tao na naging biktima ng sistema na walang pakialam sa buhay ng mga tao. Paano ko gagawin yon? Tanong ko sa kanya. Magsimula ka sa mga nakita mo ngayong gabi. Isulat mo, ikwento mo. Huwag mong hayaang maging simple na ghost stories lang. Gawing katotohanan. Biglang may tumawag sa akin mula sa baba. Gabriel, tara na, uwi na tayo. Pagkalingon ko ulit sa sundalong Kastila, wala na siya, pero nakita ko sa railing kung saan siya nakatayo may naiwan siyang maliit na metal pendant, Spanish military insignia pero may naka-engrave na number. 1,521. Kinuha ko yung pendant at nilagay sa bulsa ko. Ramdam ko na ito ay magiging proof na hindi ito lahat panaginip. Pag-uwi ko sa Tondo, hindi na ako tinantanan ng mga anino. Hindi sila naging abala sa daily routine ko. Nakakapag-eat pa rin ako, nakakatawag sa mga friends, nakakapanood ng TV. Pero sa peripheral vision ko, lagi silang nandoon. Mga figures na naglalakad sa gilid ng mata ko, mga boses na nagbubulong sa tenga ko kapag mag-isa ako. Sa panaginip ko, mas lalong malinaw sila. Binibigyan nila ako ng mga larawan,
mga snapshot ng mga pangyayaring hindi nakarating sa official history ng Pilipinas. Mga massacre na hindi na i-record, mga family buong-buong namatay, mga leader na pumatay pero naging bayani sa mga libro. Unti-unti kong natutunan na ang lahi namin ay ginawang tulay para marinig ang tinig ng mga pinatahimik. Hindi psychic abilities sa entertainment sense, pero isang spiritual responsibility na naipapasa sa mga may kakayahan na tumanggap ng ganitong burden. Nagsimula akong magsulat, hindi vlog o blog, pero physical notebook kung saan isinisilat ko ang lahat ng nakita ko, naririnig ko at nararamdaman ko. Ang mga pangalan, ang mga muka, ang mga kwentong hindi naisulat. Isang gabi habang nagsusulat ako, biglang nagsalita si Lola Felisa sa likod ko. "Nagising na ang lahi mo, Gabriel." Hindi ako nagulat, parang inaasahan ko na yung moment na ito. "Paano mo nalaman, Lola?" "Simula nang bumalik ka mula sa Fort Santiago, may kasamang anino mo." Umupo siya sa tabi ko sa study table. "Hindi masama yung mga anino, mga gabay mo sila." "Bakit ako, Lola? Bakit hindi ikaw o si Lolo noon?" "Hindi ako ang may pinakamalakas na kakayahan, Gabriel. Ikaw, at hindi ka basta ginawa ng Diyos na ganito para lang sa wala. May purpose ka." Ipinakita ko sa kanya yung notebook na puno ng mga kwentong isinulat ko. "Ano gagawin ko dito, Lola?" "Ibahagi mo sa mundo, pero huwag mo gawin na exploitation, gawing tribute sa mga namatay." Doon ko na-realize ang tunay na responsibilidad ko. Hindi ako ginawang psychic para maging entertainer o para magka-famous. Ginawa ako para maging historian ng mga kaluluwang walang historian. Bumalik ako sa Fort Santiago hindi na bilang simpleng turista o ghost hunter. Bitbit ko ang mga pangalan ng mga muka at ang bigat ng kasaysayan. Hindi ko man pinili ang kakayahan ko, ako na ang magiging boses ng mga multong humihingi ng katarungan. Sa loob ng 6 na buwan mula sa first visit ko, naging regular visitor na ako ng Fort Santiago. Hindi para sa thrill, pero para mag-research. Nakipag-coordinate ako sa mga historian, nag-interview ng mga matandang tao na may mga kwentong narinig mula sa mga lolo at lola nila. Natutunan ko na maraming mga historical records na nawawala, destroyed, or intentionally hidden. Pero sa mga visions na binibigay sa akin ng mga kaluluwang nandoon pa rin sa Fort Santiago, nakukuha ko ang mga details na hindi na makikita sa mga libro. Nagsimula akong magsulat ng mas organized na book. Hindi horror stories pero historical documentation na may supernatural source. Plano ko i-publish ito hindi para sa profit pero para sa mga pamilyang hindi pa nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa mga ninuno nila. Ngayon, 6 na buwan mula sa night na iyon, naiintindihan ko na ang sinabi ni Lola Felisa na may lahi tayo ng mga nakakakita. Hindi ito nakikita ng multo para sa takot. Nakikita namin sila para sa katotohanan. Nagsimula na ang book ko na pinamagatang Ang Mga Nilimot na Pangalan, Mga Lihim na Nakadena sa Fort Santiago. Nakipagtulungan ako sa mga historian at sa mga descendant ng mga victims na na-identify ko sa mga vision. Natuklasan namin na totoo ang mga pangalan na binigay sa akin ng mga kaluluwa. Nasa mga church records sila, sa mga lumang death certificate, at sa mga personal diary na nakatagong na sa mga attic. Hindi pa tapos ang trabaho ko. May iba pang mga lugar sa Pilipinas na katulad ng Fort Santiago. Mga lugar na puno ng mga kaluluwang naghihintay pa rin na maibahagi ang kanilang mga kwento. Plano kong i-visit lahat iyon isa-isa. Hindi madali ang buhay na ito. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil sobrang dami ng mga boses na gustong marinig. May mga araw na napapagod ako sa bigat ng mga kwentong binubuhat ko. Pero naiintindihan ko na ito ang purpose ko sa mundo. Habang naglalakad ako palabas ng Fort Santiago ngayong gabi, kasabay ng pagtilaok ng mga manok sa malayong bahay, sa bawat aninong nakadikit sa pader, alam kong hindi na ako nag-iisa. Hindi dahil sa mga multo na nakakasama ko,
Pero dahil sa mga taong nabubuhay pa na naiimpluwensyahan ng mga kwentong na ibabahagi ko. May mga estudyante na nag-aaral ng mas malalim na history ng Pilipinas dahil sa mga natuklasan namin. May mga pamilya na nakakaalam na ngayon kung ano ang tunay na nangyari sa mga ninuno nilang nawawala sa kasaysayan. May mga researcher na nagiging inspired na mag-dig deeper sa mga historical records. Ang mga kaluluwang nakikita ko ngayon ay hindi na puno ng sama ng loob. Nakikita ko sa mga mata nila ang pasasalamat. Hindi dahil nawala na sila, pero dahil hindi na sila nakakalimutan. Ako si Gabriel de la Cruz, 20 taong gulang, tagapagbantay ng mga nilimot na kwento. At sa mundong ito na mabilis makakalimot, kailangan ng mga taong hindi makakalimot. Hindi ko pinili ang kakayahan ko pero tinanggap ko ang responsibilidad na kasamang nito. Dahil ang mga patay na hindi nakakahanap ng kapayapaan ay hindi naghihintay ng milagro. Naghihintay sila ng mga taong handang marinig at handang magbahagi ng kanilang katotohanan. Sa bawat hakbang ko palayo sa Fort Santiago, ramdam ko ang kasamang mga anino. Hindi na mga nakakatakot na presence, pero mga kasama sa misyon na ito. Mga gabay sa journey na hindi ko patapos. At habang sumusuot ako sa mga kalye ng Intramuros, pabalik sa normal na mundo ng mga nabubuhay, dala ko ang mga kwentong hindi matatahimik hanggang hindi nila nakukuha ang katarungang matagal na nilang hinihintay. Ang gabi ay hindi pa tapos para sa akin. May mga ibang lugar pa sa loob ng Intramuros na kailangan kong bisitahin. Mga lugar na tumutugon sa tawag ng mga kaluluwang hindi pa nakakakuha ng hustisya. Naglakad ako mag-isa sa Calle Real, ang dating pangunahing kalye ng Intramuros. Ang mga street lights ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga matandang buildings, pero sa mga sulok na hindi naaabot ng ilaw, nakikita ko pa rin ang mga figure na familiar na sa akin. Hindi na ako natatakot sa kanila. Sa loob ng 6 na buwan na ito, natutuhan kong maging komportable sa presence nila. Sila ang mga kasama ko sa journey na ito, ang mga historian na walang buhay na katawan, pero may mga kwentong buhay pa rin. Tumigil ako sa harap ng Manila Cathedral. Kahit sarado na ito ngayong oras, ramdam ko ang spiritual energy na lumalabas mula sa loob. Hindi lang yung Catholic energy na inaasahan mo sa isang simbahan, pero yung energy ng mga tao na naging refugee dito noong panahon ng mga digmaan. Nakita ko sa peripheral vision ko ang isang babae na naka-southwestern dress, hawak ang isang sanggol. Hindi siya nakati sa akin pero ramdam ko ang pagmamakaawa niya. Sa vision na dumating sa isip ko, nakita ko siya. Isang ina na nag-hide sa cathedral kasama ang anak niya noong panahon ng mga bombing sa Manila. Noong World War II, hindi sila nakaligtas. Kinuha ko ang notebook ko at nagsulat ng pangalan niya. Maria Santos, 23 taong gulang, namatay Pebrero 1945, Manila Cathedral. Hindi ko alam kung tama yung spelling ng pangalan niya pero ramdam ko na ito yung name niya. Kapag nakabalik ako sa bahay, magre-research ako tungkol sa mga civilian casualties sa cathedral noong war. Habang naglalakad ako paalis sa cathedral, biglang may narinig akong tunog ng mga boots sa cobblestone. Military boots, marching in formation. Pero walang nakikita akong mga sundalo. Ang tunog lang parang galing sa ibang dimension. Sumunod ako sa tunog at dinala ako nito sa Puerta Real, ang main gate ng Intramuros noon. Dito mas maraming mga presence ang nararamdaman ko. Hindi isa-isa pero mga grupo, mga batalyon ng mga kaluluwang hindi pa nakakahinga ng maluwag. Sa vision na sumunod, nakita ko ang mga Japanese soldiers na pumasok sa Intramuros noong 1922. Pero hindi lang yon. Nakita ko rin ang mga Filipino guerrilla na nag-resist sa kanila, mga civilians na naging casualties sa giyera, at mga American soldiers na namatay noong Battle of Manila. Lahat sila nandito pa rin. Lahat sila may mga kwentong hindi pa naikwento. Nagsulat ako ng mga pangalan na narinig ko sa visions. Teniente,
Carlos Mendoza, Philippine Army; Sergeant James Miller, U.S. Army; Tanaka Hiroshi, Imperial Japanese Army; Rosa de la Cruz, civilian, died sa shelling. Hindi ko ito ginawa para i-glorify ang giyera. Ginawa ko para ma-acknowledge na lahat ng namatay dito, kahit enemy soldiers pa, ay mga taong may mga pamilyang nag-grieve sa kanila. Mga 3:00 na ng umaga nang makauwi ako sa Tondo. Pagod na pagod ako, pero hindi physical na pagod. Emotional at spiritual exhaustion na parang nakapagtrabaho ako ng 1 linggo nang walang pahinga. Si nanay ay natutulog pa, pero si Lola Felisa ay gising na at naghihintay sa akin sa kusina. May inihanda siyang mainit na tsokolate. "Kumusta ang gabi mo, Apo?" Tanong niya habang inabot sa akin ang mug. "Marami akong nakita, Lola, hindi lang sa Fort Santiago, sa buong Intramuros. Ganyan talaga kapag tuluyang nagbukas na ang mata mo. Hindi ka na makakontento sa isang lugar lang, makikita mo sila sa lahat ng mga lugar na may history." Inumin ko ang tsokolate habang inishare kay Lola ang mga nakita ko sa cathedral at sa Puerta Real. Hindi siya nag-react na parang kakaiba yung mga kwento ko. Para sa kanya, normal lang na may mga kaluluwa na naghahanap ng closure. "Lola, minsan napapagod ako," amin ko sa kanya. "Hindi ko alam kung kaya ko ba ito habang buhay." "Apo, walang taong nabigyan ng kakayahan na hindi niya kaya. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng burden na hindi mo kayang dalhin. Pero bakit sa akin? Bakit hindi sa ibang tao? Dahil ikaw ang may pinakamalakas na puso sa aming angkan, Gabriel. Ikaw ang may kakayahan na makinig ng hindi nagjo-judge, na magmahal ng hindi umiiwas sa sakit." Nang matapos ko ang tsokolate, natulog ako ng mahimbing para sa first time sa loob ng ilang buwan. Siguro dahil sa conversation kay Lola o siguro dahil ramdam ko na may support system ako sa family ko. Kinabukasan, nag-decide akong i-share sa social media ang unang chapter ng book ko. Hindi pa complete ang research, pero gusto kong makita kung ano ang reaction ng mga tao. Nag-post ako sa Facebook ng isang long post. "Mga kababayan, gusto ko kayong i-share ang isang project na ginagawa ko. Nagsusulat ako ng libro tungkol sa mga hindi na ikwentong-kwento ng Fort Santiago. Hindi ito horror stories para sa entertainment. Ito ay documentation ng mga tunay na nangyari sa mga taong namatay doon, based sa historical research at sa mga personal experiences ko. Kung may mga ninuno kayo na nawala noong panahon ng mga Kastila o noong World War II at hindi ninyo alam kung ano ang nangyari sa kanila, baka makatulong ako sa inyo. Hindi ako psychic consultant o anything like that. Pero may kakayahan akong makipag-communicate sa mga kaluluwang nandoon pa rin sa mga historical sites. Message ninyo lang ako kung interested kayo. Free lahat ng gagawin ko. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, pero para sa mga taong deserve na malaman ang totoo. Hindi ko inaasahan ang response na nakuha ko. Sa loob ng 3 araw naging viral yung post ko. May mga nag-share na iba ring mga tao na may similar experiences. May mga historians na nag-offer na tumulong sa research. May mga descendants ng mga war victims na nag-reach out para sa assistance. Pero may mga negative comments din. May mga taong nagsasabi na ginagawa ko lang ito para sa attention o na fake ang mga sinasabi ko. May mga religious group na nagsasabi na nakikipag-usap ako sa mga demonyo, hindi sa mga kaluluwang mabubuti. Hindi ako na-discourage sa mga negative feedback. In fact, mas na-motivate ako. Dahil alam kong ang mga taong nag-criticize sa akin ay yung mga taong komportable sa ignorance. Yung mga taong ayaw tanggapin na may mga aspeto ng history natin na hindi pa naiikwento. 1 linggo mula sa viral post ko, may nag-email sa akin na si Dr. Elena Rodriguez, isang history professor sa University of Santo Tomas. Nag-specialize siya sa Philippine colonial history at interested siyang makipag-collaborate sa research ko. Nagkita kami sa UST, sa office niya na puno ng mga lumang libro at historical documents. Matanda na siya.
Mga 60 taong gulang pero very sharp pa rin at passionate sa work niya. Gabriel, nabasa ko ang post mo. Sabi niya habang nag-aayos ng mga papel sa desk niya. I have to admit, skeptical ako sa simula. Pero nang tignan ko ang mga pangalan na nabanggit mo sa post mo, nakita ko na may mga matching records sa archives namin. Ipinakita niya sa akin ang mga documents. Mga death certificate mula sa Archdiocese of Manila, mga military records na naka-archive sa National Library, mga personal letters na na-preserve ng mga pamilya. Ang pangalang Lieutenant Carlos Mendoza na nabanggit mo. May record kami na Lieutenant Carlos Mendoza ng Philippine Army na namatay sa Intramuros noong Pebrero 1945. Ang Maria Santos na na-mention mo, may baptismal record na Maria Santos na buhay noong early 1940s pero walang death record. Posibleng namatay nga siya sa bombing. Hindi ko ma-explain ang feeling na nakuha ko nang marinig iyon. Parang validation na hindi ako nababaliw, na ang mga nakikita ko ay may basis sa reality. Dr. Rodriguez, gusto kong tanungin, kapag sinabi kong nakakakita ako ng mga kaluluwa, ano ang take ninyo bilang historian? Gabriel, sa loob ng 20 taon ko as historian, marami na akong na-encounter na mga mystery na hindi ma-explain ng science. May mga dokumento na naglalaho at nagiging visible ulit. May mga witness accounts na imposibleng galing sa living persons dahil sobrang detailed ng information. May mga archaeological findings na hindi match sa official records. So naniniwala kayo sa supernatural? Hindi ako religious person, Gabriel. Pero naniniwala ako na may mga aspeto ng history na hindi natin fully naiintindihan. Kung ang experiences mo ay nakakatulong para ma-uncover ang mga historical truth, supportive ako doon. Doon nagsimula ang partnership namin. Si Dr. Rodriguez ay naging research partner ko, habang ako naman ay naging source niya ng mga information na hindi niya makukuha sa conventional research methods. Sa loob ng 3 buwan ng collaboration namin ni Dr. Rodriguez, naging mas organized ang research work ko. Hindi na ako random na pumupunta sa mga historical sites. May systematic approach na kami. Una, magre-research si Dr. Rodriguez sa mga available historical documents tungkol sa specific na lugar. Tapos pupunta ako doon para sa site visit, mag-meditate at makipag-communicate sa mga presence na nandoon. Pagkatapos magko-compare kami ng mga information na nakuha namin. Natutunan namin na consistent ang mga visions ko sa mga historical records. May mga details na nakukuha ko na hindi available sa mga libro. Pero kapag nire-research namin sa mga primary sources, nakikita namin na totoo pala. Nag-expand kami beyond Fort Santiago. Nag-visit kami sa Rizal Park sa Malacanang, sa mga matandang simbahan sa Binondo, sa Luneta. Lahat ng mga lugar na may rich historical background, may mga kaluluwang nag-aantay na maibahagi ang kanilang mga kwento. Ang pinaka-interesting na discovery namin ay sa Binondo Church. Doon nakita ko ang mga Chinese-Filipino families na namatay noong massacre ng mga Chinese sa panahon ng mga Kastila. May mga pangalan na nakuha ko na hindi available sa mga Spanish records, pero nakita namin sa mga Chinese family chronicles na na-preserve ng mga descendant. Naging bridge kami between different communities. Yung mga Chinese-Filipino families na may mga questions tungkol sa kanilang ancestry, nakakatulong kami sa kanila na makuha ang mga sagot. Yung mga descendant ng mga Spanish colonizers na may guilt tungkol sa mga ginawa ng ancestors nila, nakaka-help kami sa healing process. Hindi madali ang trabahong ito. May personal cost na hindi maiiwasan. Una, ang social life ko. Hindi na ako makakasama sa mga normal na activities ng mga friends ko. Kapag nag-invite sila sa mga parties o sa mga gimmick, hindi ako makakasama dahil busy ako sa research work. Kapag nagkwento ako sa kanila tungkol sa ginagawa ko, hindi nila maintindihan.
Si Mark, yung friend ko na nag-invite sa Fort Santiago, hindi na ako kinakausap. Sabi niya, na-creepyhan siya sa akin after nung ghost hunting experience namin. Si Jenny at Carl naging distant din. Pangalawa, ang emotional toll. Hindi joke ang mag-absorb ng trauma ng mga taong namatay sa violent ways. May mga gabi na nagigising ako dahil sa mga nightmares na hindi akin. Mga dreams tungkol sa mga torture, sa mga execution, sa mga pamilyang winasak ng giyera. May mga araw na nakakaramdam ako ng depression na hindi ko ma-explain. Hindi dahil sa personal problems ko, pero dahil sa collective sadness ng mga kaluluwang nakakasama ko. Pangatlo, ang spiritual exhaustion. Hindi physical na pagod, pero yung feeling na parang nababawasan ang kaluluwa mo sa tuwing makikipag-communicate ka sa mga dead. Parang may parte ng sarili mo na naiiwanan mo sa bawat encounter. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ako nag-regret na tinanggap ko ang responsibility na ito. Dahil nakikita ko ang impact na ginagawa namin. Sa loob ng 1 taon mula nang nagsimula ang project namin, nakita namin ang mga concrete na pagbabago sa mundo. Una, may mga museo na nag-revise ng exhibits nila base sa mga information na na-provide namin. Ang National Museum ay nag-add ng section tungkol sa mga nakalimutang biktima ng colonial period. Ang Rizal Shrine ay nag-expand ng display nila para ma-include ang mga kwento ng ordinary people na namatay kasama ni Rizal. Pangalawa, may mga pamilya na nakahanap ng closure. May isang lola na mahigit 30 taon na naghahanap sa grave ng asawa niya na namatay noong World War II. Through sa visions ko, natuklasan namin na nakabaon siya sa mass grave sa Paco Cemetery. Nakavisit na siya doon at nakagawa ng proper memorial. Pangatlo, may mga academic institution na nag-incorporate ng methodology namin sa kanilang historical research. Hindi sila technically nag-a-acknowledge ng supernatural aspect, pero ginagamit nila ang mga information na nakukuha namin para sa cross-referencing ng mga historical documents. Pang-apat, may mga international historian na nagiging interested sa work namin. May conference sa University of California na nag-invite sa amin na mag-present ng paper tungkol sa alternative approaches to historical research. Hindi namin na-mention sa presentation ang supernatural aspect, pero ni-present namin as community-based oral history project. Ngayon, 2 taon na mula sa first night ko sa Fort Santiago, naiintindihan ko na ang journey na ito ay hindi magkakaroon ng definitive ending. Hindi ako mag-heal ng lahat ng kaluluwang may unfinished business. Hindi ako magiging sagot sa lahat ng mga historical mystery. Hindi ako magiging savior ng mga taong naghahanap ng closure. Pero ang ginagawa ko ay nagdudulot ng ripple effect. Ang bawat kwentong na ibabahagi ko ay nagiging inspiration sa ibang tao na mag-explore din ng kanilang family history. Ang bawat pangalang na ilalabas ko mula sa limot ay nagiging bridge between past at present. May mga bagong tao na dumadating sa akin na may similar na kakayahan. May mga bata na sinasabi ng mga magulang na nakakakita rin ng mga hindi nakikita ng iba. Nagiging mentor ako sa kanila. Tinuturuan ko sila kung paano gamitin ang kakayahan nila para sa good ng humanity. May mga lugar pa rin na hindi ko nape-penetrate. May mga historical site na sobrang dark ng energy na hindi ko pa kaya. Mga lugar kung saan nangyari ang genocide. Mga lugar na ginawa pang mass torture chambers. Pero alam kong darating ang araw na ready na ako para doon. Sa huling chapter ng journey ko, hindi ito ending. Ito ay panibagong simula. Nag-decide si Dr. Rodriguez na mag-establish ng institute na dedicated sa alternative historical research. Tawag namin dito, Institute for Historical Truth and Memory Preservation. Ako ang magiging primary field researcher habang siya ang academic director. May funding na kami mula sa ilang private donors na naniniwala sa mission namin. May mga volunteer researchers na sumali sa amin
mga historians, archaeologists, genealogists, at mga ordinary people na may interest sa family history research. Plano namin na mag-establish din ng scholarship program para sa mga estudyanteng may similar na kakayahan sa akin. Hindi kami maghahanap ng mga psychics sa traditional sense, pero mga taong may sensitivity sa historical trauma at may passion para sa truth-seeking. May ongoing project din kami ngayon na mas malaki kaysa Fort Santiago. Nire-research namin ang mga kwento ng comfort women sa Pilipinas. May mga lola pa ring buhay na may mga kwentong hindi pa naikwento. At may mga kaluluwang namatay na may mga testimonies na hindi pa narinig ng mundo. Habang nagsusulat ako ng huling part ng book ko, nireflect ko ang natutunan ko sa 2 taong ito. Una, ang history ay hindi lang tungkol sa mga dates at sa mga names na nakasulat sa mga libro. Ang tunay na history ay tungkol sa mga experiences ng mga taong nabuhay sa past, sa mga emotions nila, sa mga dreams nila, sa mga takot nila. Pangalawa, ang kamatayan ay hindi end ng existence ng isang tao. May mga aspeto ng humanity na nananatili beyond physical death, ang mga memories, ang mga unfulfilled wishes, ang mga messages na gusto pa nilang iparating sa mga nabubuhay. Pangatlo, ang mga taong may kakayahan na makipag-communicate sa supernatural ay may moral responsibility na gamitin ang abilities nila para sa greater good. Hindi ito party trick o entertainment. Ito ay sacred gift na dapat gamitin para sa healing at para sa justice. Pang-apat, ang truth ay hindi palaging comfortable. May mga aspects ng history na mahirap tanggapin, pero kailangan pa rin nating harapin para makamove forward as society. Ngayong gabi, bumalik ako sa Fort Santiago, hindi na bilang ghost hunter, hindi na bilang curious na student. Bumalik ako bilang guardian ng mga kwentong nakastore dito. Naglakad ako sa mga lugar na naging familiar na sa akin, ang Plaza Moriones, ang Rizal Shrine, ang Dungeons, ang Baluarte de Santa Barbara. Sa bawat lugar, nakikita ko pa rin ang mga kaluluwang naging parte ng journey ko. Pero ngayon, hindi na sila parang mga stranger na humihingi ng tulong. Nakikita ko sila bilang mga kasama ko sa misyon, mga kolaborador sa work na ginagawa namin para sa historical truth. Sa Rizal Shrine, nakita ko ulit ang matandang lalaking duguan ang ulo na naging first contact ko sa supernatural world. Ngayon, nakangiti na siya. Hindi na siya mukhang desperate o nag-aantay. Mukha siyang grateful. Sa Dungeons, nakita ko ang mga prisoners na naging inspiration para sa chapters ng book ko tungkol sa colonial oppression. Nakikita ko sa kanila ang sense of relief, hindi dahil nawala na sila, pero dahil narinig na sila. Sa Baluarte de Santa Barbara, nakita ko ulit ang sundalong Kastila na naging key figure sa awakening ng abilities ko. Binigay niya sa akin yung second pendant, katulad ng una pero may naka-engrave na different number, 1,876. Para sa susunod na chapter ng journey mo, sabi niya, may mga lugar pa na naghihintay sa iyo. Alam kong hindi pa tapos ang mission ko, may mga historical site pa sa buong Pilipinas na may mga kaluluwang naghihintay na marinig ang kanilang mga boses. May mga foreign countries din na may connections sa Philippine history. Ang Spain, ang Japan, ang Amerika, na may mga Filipino spirits na nandoon pa rin. Pero sa ngayong gabi, satisfied ako sa naging journey ko. Mula sa ordinaryong estudyante na nag-ghost hunting para sa entertainment, naging historian ako ng mga forgotten stories, naging bridge between the living and the dead, naging voice ng mga taong hindi na makakasalita para sa sarili nila. Habang naglalakad ako palabas ng Fort Santiago para sa last time sa taong ito, kasabay ng unang liwanag ng umaga, ramdam ko ang mga aninong kasama ko. Hindi na mga frightening presence, pero mga companions sa journey na hindi matatapos habang may mga kwentong hindi pa naikwento. Ako si Gabriel de la Cruz,
23 taong gulang na ngayon, tagapagbantay ng mga nilimot na kwento. At sa mundong ito na mabilis makakalimot, magpapatuloy ako sa pagiging bantay ng kasaysayang dapat tandaan. Hindi ako nag-iisa sa misyon na ito. May mga taong katulad ko na ginising din ng kanilang mga kakayahan. May mga supporter na naniniwala sa ginagawa namin. At may mga kaluluwang naging gabay sa journey na patuloy pa ring magmamasid at magbabantay. Ang gabi ay tapos na, pero ang trabaho ay magpapatuloy. Dahil ang mga patay na hindi nakakahanap ng kapayapaan ay hindi tumitigil sa paghintay. At habang may mga taong handang marinig, magiging buhay pa rin ang mga kwentong dapat mabuhay. Ang wakas at ang bagong simula.